Noong 2018 NBA Draft, 32 times ang nagpass kay Jalen Brunson. Hindi isa, hindi 5, hindi 10 beses, 32. Ang bawat scout, ang bawat coach, ang bawat front office executive na nakakita sa kanya maglaro sa Villanova ay nagpasya na hindi siya sapat, too small, too slow, not athletic enough for the NBA. Pero heto ang nangyari. Ang lalaking hindi pinili ng Tier T 2 times ay naging Finals MVP ng 2026 NBA Championship. At ang pinakakahanga-hangang parte ng kwentong ito, hindi ito kwento ng isang atleta na nagpakita sa lahat ng nagduda sa kanya. Ito ay kwento ng isang lalaking hindi kailanman nagalit sa mga nagduda. Kasi para kay Jalen Brunson, ang magic ay nasa trabaho. Hindi sa pagtutunayan, hindi sa galit, hindi sa pagnanais na patunayan ang mga nagkamali. Sa trabaho lang. At ang trabahong iyon ay nagdala sa kanya sa pinakamataas na rurok ng basketball sa buong mundo. Para maintindihan natin ang buong kwento ni Jalen Brunson, kailangan muna nating puntahan ang Lincolnshire, Illinois. Doon lumaki si Jalen. Sa isang pamilyang ang pundasyon ay hindi kayamanan o koneksyon, kundi isang simpleng prinsipyo na paulit-ulit na itinuturo ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay si Rick Brunson, isang dating NBA player, backup guard ng New York Knicks noong 1999 NBA Finals. Ang kanyang ina ay si Sandra Brunson, na nakilala ni Rick sa Temple University, at mula sa pagkabata ni Jalen, may isang linya na lagi niyang nakikita sa kanyang salamin, sa kanyang lunch bag, sa bawat sulok ng kanilang tahanan. The magic is in the work. Hindi ang talento, hindi ang pangalan, hindi ang koneksyon, ang trabaho. Pero ang paglaki ni Jalen sa pamilyang may NBA background ay hindi nangangahulugang may free pass siya sa tagumpay. Kasi ang prinsipyo ng pamilya Brunson ay malinaw. Walang libreng tagumpay, walang shortcut, walang pangalan na sapat para palitan ang trabaho. Noong 2 taong gulang si Jalen, nandoon siya sa locker room ng Knicks noong 1999 NBA Finals. Kasama ang kanyang ama, kasama si Marcus Camby at ang buong team. Pero hindi siya dinala doon para ipagmalaki. Dinala siya doon para makita kung ano ang hitsura ng pagkamit ng isang bagay. At ang Knicks ay natalo sa finals na yon, sa Spurs sa 5 laro. Ang unang leksyon ni Jalen tungkol sa basketball ay hindi tagumpay. Ito ay ang hitsura ng pagkatalo at ang pagpili na bumalik at magtrabaho muli. Kaya naman, nang lumaki si Jalen at pumasok sa Stevenson High School sa Lincolnshire, dala-dala niya ang lahat ng iyon. Nag-excel siya sa basketball. Nakilala niya ang babaeng magiging kanyang asawa, si Ali, sa parehong hallways ng high school. At pagkatapos, Villanova. Sa ilalim ni Coach Jay Wright, 2 national championships, 2016 at 2018. Umalis siya bilang National Player of the Year, bilang 2 beses na champion, bilang isang manlalarong kaya niyang patakbuhin ang kahit anong offense na ilalagay sa kanya. Gusto siya ng mga scouts, pero ang Tier T2 draft na nauna sa kanya sa 2018 NBA Draft ay hindi siya pinili. Pero noong ika-33 na pick, pinili siya ng Dallas Mavericks, 2nd round. At sa Dallas, nagsimula ang 4 na taon ng pagiging nasa likod ng spotlight. Sa likod ni Luka Doncic, sa likod ng mga inaasahan, sa likod ng lahat. Para sa maraming manlalaro, iyon ay magiging isang mapait na karanasan. Para kay Jalen Brunson, iyon ay naging isang paaralan. Nag-absorb siya, nagpabuti, naghintay. At noong 2022, lumabas siya sa free agency. Maraming teams ang gustong kumuha sa kanya. Pero pinili niya ang New York, ang lungsod ng kanyang ama. Ang franchise na nandoon siya sa locker room noong 2 taong gulang pa lang siya. At ang pangalan ng kanyang foundation, 2nd round, ay pinangalanan niya pagkatapos ng sandali ng kanyang buhay na pinakanasaktan siya. Ginawa niyang unang pagkakataon ng iba. Kaya naman,
Nang dumating si Jalen sa New York, nagsimulang makita ng mga tao kung sino talaga siya. Hindi lang bilang isang manlalaro, kundi bilang isang leader. Sa kanyang unang season sa Knicks, naging All-Star siya. Sa kanyang pangalawang season, naging All-NBA second team. At sa bawat laro, sa bawat fourth quarter na kailangan ng isang tao na humawak ng bola, si Jalen ang laging nandoon. Ang lalaking too small daw. Ang lalaking too slow daw. Ang lalaking pinasa ng 32 times ay naging pinaka-clutch na manlalaro ng New York Knicks. Pero heto ang parte ng kwentong ito na hindi maraming tao ang nakakaalam. Kasi noong summer ng 2024, naging eligible si Jalen para sa isang 5-year max deal na nagkakahalaga ng $269 milyong. $269 milyong. Kailangan lang niyang maghintay ng isang taon pa. Isang taon. Para sa $269 milyong. Pero pumirma siya ng 4-year $156.5 milyong extension. Nag-iwan siya ng $113 milyong sa mesa at sa roommate's show, naging direkta siya tungkol sa kanyang desisyon. Let's just be blunt and honest with it. It was the most money I could get at this point in time. But I wanted to be here. I wanted to show that actions speak louder than just talking about stuff. I want this team to be together for a long time. I want to win here. Kaya naman, ang desisyon ni Jalen na mag-iwan ng $113 milyong sa mesa ay nagbukas ng pinto para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa pera. Ang parehong off-season na pumirma si Jalen ng discount ay ang off-season na nag-assemble ng isang team na may kakayahang manalo ng championship. Mikal Bridges, Karl Anthony Towns, mga manlalarong sumali sa Knicks dahil sa espasyo na ginawa ng desisyon ni Jalen. At ang team na yon ay umabot sa 2026 NBA Finals. Ang unang Knicks Finals appearance sa 27 taon. 27 taon. Mula nang matalo ang Knicks sa Spurs noong 1999. Nang 2 taong gulang pa lang si Jalen at nandoon siya sa locker room kasama ang kanyang ama. Pero hindi madali ang daan patungo sa championship. Kasi sa 2026 NBA Playoffs, kinaharap ng Knicks ang ilan sa mga pinakamahirap na serye sa kasaysayan ng franchise. At sa bawat mahirap na sandali, si Jalen ang laging nandoon. Clutch shots, game-winning plays, leadership na hindi mo mabibili ng kahit magkano. Ang lalaking too small daw ay naging pinakamalaking manlalaro sa pinakaimportanteng mga laro ng season at sa 2026 NBA Finals. Nang kailangan ng Knicks ng isang tao na humawak ng bola sa pinaka-critical na mga sandali, si Jalen ang humawak at nagtagumpay. Kaya naman, nang tapusin ng Knicks ang 2026 NBA Finals, nang marinig ng buong Madison Square Garden ang tunog ng buzzer na nagwawakas sa serye, may isang sandali na hindi malilimutan ng lahat ng nanonood. Si Jalen Brunson ay itinanghal na 2026 NBA Finals MVP. At kasama niya sa court, ang kanyang ama na si Rick Brunson, ang lalaking nandoon sa locker room ng Knicks noong 1999 nang matalo sila sa finals sa Spurs. 27 taon pagkatapos, ang kanyang anak ay nagdala ng championship sa New York. Si Jalen at si Rick Brunson, ang unang ama at anak sa kasaysayan ng NBA na parehong naglaro sa finals para sa parehong franchise. Ito ang kwento ni Jalen Brunson. Hindi lang kwento ng isang manlalaro. Ito ay kwento ng isang lalaking naniniwala na ang magic ay nasa trabaho. Na hindi kailangang magalit sa mga nagduda, na hindi kailangang patunayan ang mga nagkamali. Kailangan lang magtrabaho, araw-araw. Laro pagkatapos ng laro, season pagkatapos ng season, hanggang sa dumating ang sandali na handa ka na. At nang dumating ang sandaling iyon para kay Jalen, handa siya. Ikaw, na nanonood ngayon, baka isa ka sa mga taong paulit-ulit na sinabihan na hindi ka sapat, too small, too slow, not good enough. Baka isa ka sa mga taong naramdaman ang sakit ng pagiging pinasa, ng mga taong dapat sana ay naniniwala sa iyo. Ang kwento ni Jalen Brunson ay para sa iyo. Hindi para sabihin sa iyo na madali ang daan,
kundi para ipaalala sa iyo na ang mga taong nagduda sa iyo ay hindi ang mga nagtatakda ng iyong kinabukasan. Ikaw ang nagtatakda ng iyong kinabukasan sa pamamagitan ng trabaho, araw-araw. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang underdog na nagtagumpay. Ito ay kwento ng kung paano ang tamang prinsipyo na itinuro ng isang ama sa kanyang anak ay maaaring maging pundasyon ng isang buhay na puno ng tagumpay. Ang pinakamahalaga sa kwento ni Jalen Brunson ay hindi ang 2026 Finals MVP Award. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanang ang lalaking iyon na nag-iwan ng $113 milyong sa mesa, na pumili ng team kaysa sa pera, na naghintay ng 4 na taon sa Dallas bago dumating ang kanyang pagkakataon, ay ginawa ang lahat ng iyon dahil sa isang linya na nakita niya sa kanyang salamin noong bata pa siya. The magic is in the work. At iyon ay isang leksyon na hindi lang para sa mga basketball players. Iyon ay para sa lahat ng tao na naniniwala na ang trabaho ay palaging nagbubunga